mukhang yung kinakatakot ko sa Blue Ribbon happened. Mm. Yung, dahil sa nangyaring almost paradise. We're knocking on heaven's door. Almost kudeta kay Tito Soto. Mukhang kinakatakot ko 'to, guys, eh. Kasi parang lumabnaw yung Blue Ribbon Report, guys. Oo, kinakatakot ko 'to, eh. Sa real talk lang, kasi and I would agree. I would agree dun sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Um, Ewan ko lang. Kasi syempre si Senator Ping Lacson pinagtatanggol pa. By the way, I voted for Senator Ping Lacson. Parang 3 lang yata o 4 ang binoto ko na senador noon, eh. Si Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, tsaka si Abalos. Noong 2025. O parang may isa pa yata. Isip ko, eh. Basta hindi ko buo yung hindi ko buo yung 12. Oo. Anyway. So, dito sa part na 'to, naiintindihan ko yung to some degree naiintindihan ko. Oo. Kiko Pangilinan. So, 4. Ah, hindi si Bam. Kiko Pangilinan. Lacson, Soto, Pangilinan, Abalos. Parang silang 4 yung binoto ko, eh. Anyway, naiintindihan ko yung anggulo ng nung kailangan mo makisama kasi majority. Tapos, ayun si Tolentino, yan binoto ko rin si Tolentino. Oo, si Tolentino. 2025 wala si JB noong 2025. Anyway, going back. So, 5 pala yung binoto ko na senador. Hindi ko buo yung 12. Anyway, going back. Naintindihan ko yung kailangan mo makisama. Yung ito yun, eh. It's the politics really, eh. It's the politics ng that is toxic. Oo. Kasi parang nangyari, guys. Ang nangyari kasi mga kababayan, para siyang naging yung boys club, yung typical na tinatawag nila na old boys club na kailangan nagprotektahan sila. Parang ganun yung nangyari kasi. At hindi actually I'm disappointed. Oo. Medyo disappointed ako sa nangyari. Pero syempre pinagtatanggol ni Senator Ping Lacson. Okay, so sabi niya, nagbago yung language. Pero hindi naman daw na kompromiso yung tao dito, yung overall message ng Blue Ribbon Committee report. But alam niyo mga kababayan, pag ginamit mo kasi yung recommendation to charge, ibig sabihin kasuhan na. Let's break it down, Let's break it down. Yung recommendation kasi nung una is to charge. Ibig sabihin, kasuhan. Okay. Ngayon, nagbago na. Nagbago na yung language. From charge to further investigate or something to that effect. Okay, game. Medyo magkaiba ho ibig sabihin nun. Pag sinabing charge, may ebidensya na, kasuhan na. Ito yung ebidensya namin, Blue Ribbon Committee report, ito yung ebidensya namin, kasuhan nyo na. Diba? Okay. Pag sinabi naman na further investigate, ibig sabihin nun, ito yung ebidensya namin, pero parang kulang pa, imbestigahan nyo pa. Yun yung pagkakaiba.
It's a world of difference, mga kababayan. And you know, all due respect kay Senator Ping Lacson, he really did a good job sa Blue Ribbon Committee. At dahil doon sa report, parang nasayang. Sayang yung effort. Kasi parang ganun yung sinabi niya eh. Parang kulang pa yung ebidensya namin, dagdagan nyo pa. Parang ganun. Ito yung balita. Na ang partial draft report na Uy! Uy! Binura ni po. Ay, hala! Tinanggal ni bilyonaryo? Hala! Tinanggal ni bilyonaryo? Grabe si bilyonaryo. Ba't yung tinanggal? Sana makuha sa refresh Adyaman. Sana makuha sa refresh. Wala na, unavailable na guys. Wala na. Tanggal na yung this video is private. Wala na. Private na guys. Bakit sa akin lagi nangyayari to? Pangalawa na to Pangalawa na to guys. Oo. Bakit ako lagi nakakabisto ng mga tinatanggal na page? Diyos ko. Oo. Uy, Bilyonaryo News Channel, ano nangyari sa inyo? Correct. Ken Reyes, di ba? Una yung kay Madriaga. Alam nyo, nakakatakot yun. Yung nangyari na yun. Seryoso, natakot ako doon. Seryoso. Seryoso. Natakot ako doon, guys, yung kay Madriaga. Di ba? Kasi ang nakakatakot doon kasi, eto, naiba na naman ako ng kwento. Pero kwento ko lang, guys. Oo. Nasa Reels daw, nasa Reels. Okay, sige. Sana buhay pa sa Reels. Wait. Aha. Iba to, Manat May. Hindi ito yung alam ko. Hindi yan yun. Anyway, ang nakakatakot kasi doon kay Madriaga, mga kababayan. Habang nagla-livestream tayo, di ba? Tinitignan natin yung yung mga picture. Oo, tinitignan natin yung mga picture. Tapos all of a sudden, nung binalikan natin yung isang picture, pag-click natin, wala na yung page. Seryoso, natakot ako doon, guys. Sabi ko, may nagmo-monitor ng live stream. Baka ni-report. Natakot ako doon kay Madriaga. Legit. No joke. Oo. Pero ito iba naman, ibang kaso naman to. Mukhang bago pa lang tayo mag-live, mukhang binura na nila. Pero napanood ko pa to bago tayo mag-umpisa mag-live. Andyan pa yan kanina. Okay, hanap tayo na ibang video. Hanapin natin, guys. Woo! Grabe siya! My goodness. Takot ako In fairness, naalala ko yung moment na yun na natakot ako doon sa kay Madriaga na yan. dapat dinownload. Oo nga kasi minsan nakakatamad mag-download. Ibig ko sabihin, syempre habang nag-iisip ka ng content, gusto mo yung dire-diretso So ilagay mo na lang yung link tapos bahala na. Next time, ina-download ko na talaga kasi itong mga to nag-delete ng ng content Diyos ko. Ay, nako. Hanap ulit tayo. Tingin tayo sa mga ibang news outlet.
Lang yata si bilyonaryo nagdi-delete. Ba't kayo ganyan? Akala ko ba matapang kayo? akala ko matapang to si ano, bilyonaryo. Diyos ko. Nangyari. Wait lang ha. Ayan, ito. Dito tayo sa isa. Yung hindi nagka-copyright. Isa pang hindi nagka-copyright. Ay, bilyonaryo ha. Markado kayo sa akin. Go. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen na hindi ma-sacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko nga may baseline ako di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Hindi maaaring irekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na ihabla sa korte ang sino man. Ito ang nilinaw ni Senador Panfilo Lacson, Blue Ribbon Chairperson, sa gitna ng pagsasapinal ng committee report sa investigasyon ukol sa flood control projects. Paliwanag ng Senador, tanging Department of Justice at Ombudsman lang ang otorisadong maghain ng mga kaso sa mga korte laban sa mga kaukulang personalidad. Bunsod nito, itinatamaan niya nila ang ilang lengguwahe sa committee report para rito. Ganito no, yung connotation, halimbawa do sa draft na initially routed, merong word doon na charge, no? Recommended to be charged. Sa layman, pag sinabing charge, para nasa korte na. So, in-specify na lang namin. No. Hindi. Oo, hindi ibig sabihin nun nasa korte na. Kasi maski ordinaryong tao, para sa ordinaryong tao, pag sinabing charge, ibig sabihin kasuhan. Yun. Yun yung pagkakaintindi ng karamihan eh. Hindi, I'm not speaking for all Filipinos, pero kasi, di ba? So, parang hindi niya ibig sabihin ng charge, kasuhan. Oo. And besides, alam nyo mga kababayan kung bakit medyo weak. Medyo weak yung palusot dito ni Senator Ping Lacson eh. And again mga kababayan, ako I support Senator Ping Lacson. And I think he's one of the better senators sa composition ng Senate ngayon. Pero medyo weak kasi. Ang hirap kasi pagtakpan nung fact na pressure sila nung mga kasama nila. Oh. Sucubus 20, sabi niya, sinong inuuto mo, Lacson? Wow naman! Wow! Kasi obvious eh. Lalo na yung una niyang sinabi kanina. Kung babalikan natin yung una niyang sinabi, binanggit niya na according daw sa mga kasama niya sa majority, is-soften daw yung language. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen na hindi ma-sacrifice yung intent. Oh, see? So, parang ganun yung nangyari kasi. And it doesn't bode well for a Senate composition na meron kayong majority na ganyan. Di ba? It doesn't bode well. I mean, syempre, nandiyan yung mga kasama nyo lahat yan. Di ba? And everything. Pero, di ba, parang every time na lang ba na may ganyang klaseng issue, mga senador, ibabali nyo sa iba, isisisi nyo sa iba, sasabihin nyo, hindi, House of Representatives yan. Tapos, sasabihin nyo rin na, hindi, isopen na lang natin yung language. Parang, what the hell? Di ba? Parang ganun, ang pangit kasi. Kahit na sinabi na na preliminary investigation, o dapat daw magkaroon pa ng investigasyon, o further investigation, whatever. Alam niyo mga kababayan, kasi, it's ang Blue Ribbon Committee kasi, kapag nagsumiti yan ng recommendation sa Ombudsman or DOJ, it is a recommendation. So kapag sinabi mong charge, it is recommended that these people be charged
it is still upon the discretion of the ombudsman and the DOJ to actually file those charges. Mm. So, kaya nga medyo disappointed ako kay Senator Ping dito. But I understand the politics. Yun yung yun naman yung on the other hand, kung titingnan natin yung kabilang banda, kailangan intindihin yung politics. Siyempre, para nga naman para yung grupo nila, si Senator Tito Soto, ang manatiling pinuno at makuha natin yung gusto natin sa Senado, kailangan um, makibagay. Ayun, yun ang ibig sabihin Makibagay, oo. Pero hanggang saan? Hindi ba? Hanggang saan? I mean, if we're going to compromise on a simple language, it's still a compromise Kung kokompromiso ka doon sa simpleng salita, paano pa doon sa mas malalaki na issue? So, buti sana kung from the get-go, yun ang gustong mangyari, di ba? Kaya feeling ko strategy to ni Lito Lapid. Kaya feeling ko sa kanya nag-leak para mapilitan si Senator Ping Lacson na palitan yung language ng Blue Ribbon Committee, Blue Ribbon Committee report. Correct, Eugene Borgeta, makibagay sa magnanakaw. Exactly my point. How long or how far are you going to take the idea of compromise para lang di ba? Nasa inyo naman ang taong bayan, di ba? I mean, wala silang risk masyado Wala silang risk. Kakampi nila ang taong bayan kapag tulad nung nag-withdraw ng pirma yung tatlo, si Mig Subiri, si JB Ejercito, si Win Gatchalian. Nung binawi nila yung signatures nila, nag-aalit ang taong bayan dun Kaya nga napareact sila bigla Di ba? Kakampi naman nila yung taong bayan. So, there's really no need to compromise anything. Kaya mga kababayan, ako naniniwala ako dapat i-abolish na talaga ang Senate Dapat i-abolish na ang Senate. Kasi really, kung tutuusin, they're an old boys club. Kaya dapat charter change na talaga And kaya agree ako kay Ombudsman Remulla nung sinabi niya yung pagbabago sa posisyon ng Senado pagdating dito sa flood control is politics. Namuliti ka talaga. And ito yung sinabi ni Ombudsman Boying. Pakinggan natin. Sir, are you concerned kasi may Wala. Ayan. napapabalitang Senate leadership? So baka pag may bago kasing Senate leadership, nababago rin yung chairmanship, including the Blue Ribbon. Are you concerned na baka mapapalitan? Actually, ang politika niyan, wala sa amin yan. Sa kanila ang politika niyan Basta sa amin, kung meron kami makukuha na impormasyon sa Blue Ribbon, di mabuti. Kasi nga, makakatulong sa trabaho. Yung trabaho namin naman does not rely on the Senate Nakagkataon lang na maganda yung mga sinimulan ng Blue Ribbon Committee under the leadership of Senator Ping Lacson. To his credit. In your program last Saturday, nagbiro po ata kayo tungkol dun kay Senator Soto na huwag siya dapat magdalala sa kanyang posisyon. At merong mga nag-aantay daw kung mag-aresto. Ano pong ibig niyo pong sabihin doon? Biro lang po ba talaga ito? Hindi, running, parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, Ito ba yung sa arrest? Sa arrestuhin. Tsaka meron kami arresting teams. Totoo naman yun Sir, ang arresting teams na ito ay para po Sa mga dapat arrestin. sa PUP. Ang hina, wala kasing mic yung mga reporter.
sa mga dapat arestuhin. Kasi sa legal system natin, within our legal system. O yung question na to guys, kung naalala nyo kasi, di ba nung Sabado nag-joke si Ombudsman Boying na sabi niya kay SP Tito Soto, SP huwag kang mag-alala. Oo, nandyan lang yung arresting team natin, malapit na. So, kinukulit siya nung reporter doon sa arresting team. Sino daw ba yung aarestuhin? Sino yung et cetera. Ayaw sagutin ni Ombudsman Boying kasi syempre, what to the telegraph yung gagawin mo? Huwag mo telegraph. Hayaan mo silang magulat para di sila para di sila makapunta ng States. O para di sila makapunta ng Portugal. Diba? Huwag mo yung telegraph. Okay yan. Tama yan. Huwag na masyado magsalita. Oo. Oh, okay na. Sir, the ICI submitted its final report to the President last week, sir. This is subject for approval kung ano yung magiging fate ng ICI. Maybe know po ano yung latest recommendations nila sa Ombudsman, yung mga pinarekommendahan pa sila Kaya ba? mga president. Hindi ako sigurado. Paros pareho lang sa dati. Oh. Sir, sorry po, let me just get your reaction. This just in lang na yung draft Blue Ribbon report on flood control Yan na, Blue Ribbon. survives to recommend investigation and not charges versus senators. How do you respond? That's politics. That's politics. Sir, what do you mean politics? It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan. May negotiation yan. May compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Yung report niya kasi, anticlimactic yan eh. Kung ano alam natin, yun na yun eh. Diba? Diba? It's politics. Totoo yun. It's just politics. Kasi kumompromiso ka eh. Since it is a collegial body, the Senate is a collegial body, para makapagsulong ka ng mga motion mo dyan, mga resolution mo, kailangan mo, every now and then, you have to compromise. Ang tanong kasi dito mga kababayan, kaya nga medyo disappointing to para kay Senator Ping Lacson. Or ako, at least I'm speaking for myself. I'm not including anyone else. Pero para sa akin, kaya medyo disappointed ako kay Senator Ping Lacson kasi andyan naman yung ebidensya eh. We've all seen it. Di ba? Nakita naman natin yung ebidensya eh. Nakita natin yung mga testimonya. Oh. Nakita natin yung kwento ng mga first-hand witnesses. Pati yung mga involved doon sa flood control, kay Yusek Bernardo, kay Henry Alcantara, kay Bryce Hernandez, JP Mendoza. Narinig naman natin yung kwento eh. So there's no point, tsaka nakita rin natin yung, tama yun, yung mga bundok-bundok ng pera doon sa bilyaran, sa billiard table. Nakita natin yung message ni Joel Villanueva. So, I mean, there's really no point. Wala akong punto eh para gawin to. There's no reason para sabihin na para i-water down yung Blue Ribbon Committee report. Except nakiusap lang talaga yung mga kasama niya. Oo. Wala na may ibang dahilan eh. Except yun. So, I'm a bit disappointed kay Senator Ping Lacson, but I understand kasi kailangan din nilang i-retain yung status quo. Kasi kapag nawala naman yung status quo, pag napalitan si Tito Soto, si SP Tito Soto, baka mas magkaroon tayo ng Senado na mas walang kwenta. Kung yung minority ngayon na magiging majority, in the future, lalong-lalo na, pag pumasok na si Loren Legarda at pumasok yung impeachment, baka lalong walang mangyari. So, siguro sa
sa isip ni Senator Ping Lacson, doon tayo sa long game. Doon tayo sa long game. Sakripisyo na natin to ngayon. Language lang naman Besides, it's just language. It's just, how it is written. Maintain yung status quo para kapag impeachment, mas may laban. Di ba? Ewan ko lang. Baka ganun. Baka they're playing the long game. Ewan ko lang. Baka it's strategy. I don't know. Pero dapat kasi walang ganun di ba? Pag ang pinag-uusapan, governance, dapat wala masyadong politika na involved dyan. Kasi tulad yan, ang daming galit. Ang daming galit dun sa flood control. Daming galit. Saan ba yung bumaha recently? Cagayan de Oro ba? Daming galit So, parang ang hirap i-kompromiso nung sa anggulo ng flood control. Actually, kung tutuusin, dalawang issue yung medyo mahirap ko i-kompromiso at this point. Una, yung sa impeachment ni Sara Duterte, that's you cannot compromise on that. Number one. Number two, itong sa flood control. So, ewan ko lang, baka I don't know, baka strategy nila to para sa 2028, para sa impeachment ni Sara Duterte. Para ma-retain yung leadership. Pero nangyayari nga din yan. Maski nung impeachment ni Joseph Estrada, nagkapalitan ng Senate President habang nasa impeachment ko. Grabe yun. Ang lala nun. Nagkudeta habang ongoing yung impeachment. Ang lala. Grabe. Mapipigilan ba? We don't know. Actually, we don't know. So, ewan ko lang, baka it's really a strategy, but will it pay off? We don't know. We don't know. Ang parang inaasahan na lang dito nila Senator Ping Lacson is that ongoing na, dahil may ongoing investigations na, dadagdag lang yung kanilang ebidensya. Which is, alam nyo mga kababayan, yung ebidensya nila is substantial. Oo, kasi nandun yung mga corroborative testimonies Of course, nandun din yung kay Orly Gutesa. Yun lang yata yung walang kwenta na parte nun Oo, yun lang yata yung walang kwentang parte ng Blue Ribbon Committee na na tawag dito, na report. Pero yung iba, like yung testimonya ng BGC Boys, testimonya ni Henry Alcantara. Hindi Bernardo. Malaking yun laking tulong nun. So, ang disappointing lang kasi, naalala nyo last year, di ba si Senator Ping Lacson talagang ginigilan niya yan Simula nung nagsalita si PBBM ng mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Simula nung gumanyan si PBBM, tinrabaho yan ni Senator Ping Lacson agad-agad, 'di ba? Naalala niyo 'yun? Agad-agad yan Biglang nag-expose siya ng mga kung sino-sinong pangalan, etc., etc. Biglang ganun Tapos very underwhelming yung ending. Tapos yung ending mo parang ay ganun. Medyo nasupot. Parang ganun. So, ewan ko lang. So, I mean, parang, yun yung feeling ko. Parang, ang ganda-ganda ng pelikula, tapos, hindi na ilanding ng maganda. Parang ganun yung dating sa akin. Pero again, baka it's strategy. Baka they're really in this to play the long game para mas matagal na ma-retain si SP Tito Sotto and probably para siya yung mag-preside sa impeachment ni Sara Duterte. I hope that there was a different strategy kaso wala. So let's roll with what we have, 'di ba? So ganun na lang muna.
Abangan natin. Abangan natin yung impeachment. Kasi, alam niyo mga kababayan, this time, for sure, aakit ng Senado ang impeachment. Sure ball na yan. Aakit yan ng Senado. Kaya, at sigurado magkakaroon ng impeachment court. So, SP Tito Soto will have to make sure na panghawakan niya yung magiging SP niya hanggang umabot yung panahon na yun. But, let's see. Diba? Lagi naman natin sinasabi yan tuwing meron tayong topic na alanganin, sana yung development sa susunod papabor na sa mga Pilipino, di ba? So, let's see kung ano mangyayari in the future. Sana pumabor na sa ating lahat. So, yun. I'll see all of you po tomorrow sa ating pong susunod na Coach Jared Live. God bless you guys and see you tomorrow. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?